Mura at meron halos kahit saan ang mga sari-sari store kaya madaling puntahan para sa mga gustong bumili agad ng makakain. Pero yun nga lang, hindi raw sapat ang nutrisyon sa mga pagkaing mabibili rito ayon sa isang pag-aaral. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Denise Valdesancho. Sa Pilipinas, bawat kanto, makakakita ka ng sari-sari store. Kabi-kabila rin ang mga talipapa. Kaya hindi katakatakang ang mga ito ang pinagkukunan ng basic needs ng mga Pinoy base sa 2023 Filipino State of Health and Nutrition ng DOST-FNRI. Si Maluna taga Maynila, suki nga ng mga yan. Ilang hakbang lang kasi sa bahay nila, may sari-sari store at talipapa na. Pag mga ulam sa palengke. Kasi, siyempre, doon tayo sa mga fresh. Kasi hindi tayo makakapili ng maayos pag sa grocery. Minsan may bulok. Palengke naman, makakapili tayo ng maayos na gulay, maayos na isda, maayos na karne. Ayon sa eksperto, wala namang problema dyan. Pero may paalala pa rin sila. Napag-alaman namin na every other day, pupunta sila sa mga ganitong traditional markets. Pero gusto natin na yung mga traditional food sources natin ay maging conduit for healthy option foods. Walang problema kung saan bumibili ng pagkain. Ang kailangan nating tutukan, ano ba yung mga nabibili dito sa mga food stores na to? Lumabas din sa 2023 Food Consumption Survey na sa tipikal na pinggan ng isang Pinoy, kanin, gulay at isda ang laman. Kanin pa rin ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng mga Pinoy. Sa ganitong sitwasyon, multi-sectoral approach daw ang kailangan. So gusto natin na madagdagan naman yung rice, fish, and vegetable ng iba pang mga pagkain. So in terms of quality and quantity, masasabi natin na hindi sapat ang kinakain ng mga Pilipino. Nutrition Month every July is a powerful platform, no? Para talagang increase yung awareness ng mga tao, ng common tao, as well as yung mag-act yung mga stakeholders natin na kailangan mag-act, maging accessible yung mga healthy food choices sa ating mga kababayan. Sa panahon ngayon, hindi na lang pagiging accessible ng healthy food choices ang pinag-uusapan. Mahalaga rin syempre na kasya sa budget yung kinakain natin. Pero paalala ng mga eksperto, hindi lang murang pagkain ang deserve natin. Mahalaga na masustansya at masarap din yan. Mobile journalist Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang tamang nutrisyon kasama si Mobile Journal Denise Valdesancho. Nutritious, ika nga, ano? Denise, okay. Ikaw ba, Denise, saan ka madalas bumibili ng pagkain? Sa sari-sari store ba? Pops, yung sa amin halo-halo na eh. Pero kasi Manila... nagtitinda sila ng halo-halo? Pops, apaka-agad joke. So, magkakaiba. Iba-iba na. May minsan talipapa kapag kailangan na agad. Pero kasi accessible din kasi sa amin yung grocery, malapit Pops. Oo. Talipapa. Pero grocery, since nasa Maynila ka naman, talamak din naman yung mga mall, yung mga grocery store. So, every month or every 2 weeks yan, nag-grocery, nakakapag-imbak ng pagkain, Pops. Yung mga karaniwan kamo sa ulat mo na binibilhan ay mga talipapa at minsan sari-sari store pa nga. Ano raw ang madalas na binibili sa mga yan? Hulaan ko, instant noodles. Ayun. Diba? Yun yung mura, Pops. Pero dun sa mga nakausap ko madali naman. lutuin, mura. Oo, yung mga ganon, Pops. Pero si Ate Malu naman, na isang residente, as much as possible, tinatry niya raw na sa household nila, yung mga nutritious na pagkain, pinaka-accessible, since talipapa nga, mga isda, gulay, pero syempre yung mga ang malapit sa kanila, sari-sari store, yung nabanggit mo, Pops, yung mga mura na instant mabilis noodles, lutuin kasi mga delata, kasi mabilis lutuin, mura, at busog ka pa, Pops. 35% ng nutrients ng mga Pinoy nanggagaling sa kanin. Bakit daw hindi healthy yan? Ayon sa nakausap mong eksperto. Oo, Pops. Kasi as much as possible, syempre, guilty pleasure or kumbaga nakasanayan na ng mga Pinoy na kanin ang pinangkukunan natin ng calories, ng energy. Ito kasi yung pinakamura, ito yung pinaka-accessible, at syempre top producer ng ng bigas ang Pilipinas. Pero yun nga, Paps, as much as possible na kung pwede rin tayong kumuha ng ibang pagkukunan ng enerhiya kasi kulang nga tayo sa REI or Recommended Energy Intake. So, kulang din tayo ayon sa reports, mga vitamin A, vitamin D, vitamin C. So, hindi lang sapat na pinagkukunan lang natin is rice as energy source. So, as much as possible, meron din tayong mga
gulay, karne, para makompleto, Paps, at balanse yung mga kinakain ng mga Pinoy sa pang-araw-araw. Denise, ano raw ba ang healthy na balanced diet na abot kaya naman? May nairekomenda ba si Doc? Ayun, Paps, lagi naman yung tinuturo sa atin, no, Nutrition Month, lalo na sana sa kabataan, na kailangan natin ng mga micro at macronutrients. Pinaka-basic na dyan, Paps, for energy, for calories, tulad ng mga bigas, syempre, gulay, for fiber, mga Puro naman ang gulay, prutas. no? Lalo na yung ibang Paps. leafy vegetables. Pero siguro. syempre, nabanggit din, napag-usapan din namin ng eksperto ng doktor natin na marami ring factors, syempre, na naghihinder sa mga Pinoy tulad ng presyo nga dahil palaging may budget yan. Kaya bukod sa pagiging accessible, sana multisectoral na tumutulong din ang mga LGU at syempre ang national government na gawing accessible, mura at syempre healthy yung mga binibigay na pagkain o mabibiling pagkain ng mga consumer nating Pinoy, Pops J. Ayun, maraming salamat, Mobile Journal Denise Valdesancho.